Channel. Ito po, magbigay na po tayo ng reaction po, mga kabida. Dito ho sa post po ng The Political Outlook, kung saan po mga kabida, nagpatutsada ito kung si dating Gabriela Party List Representative Lisa Masa po, dito ho sa posibilidad na Sara Baste Duterte tandem, sa 2028 presidential elections, Eto, babasahin ko muna, ito hong post po ng The Political Outlook. Ang sabi po dito ni Lisa Masa po mga kabida, pupulutin sa basurahan yung tandem ni Sara Baste Duterte sa 2028 dahil ayaw ng taong bayan sa political dynasty po, mga kabida, Lisa Masa. Ayan. Okay. Eto, magbigay lang po tayo ng reaction po, mga kabida. Unang-una po, sino hong nagsabi, na magkakaroon po ng Sara Baste Duterte tandem sa 2028. Diba? Actually, ang nagpalaki lang po dito mga kabida, itong mga supporters po, ng mga Duterte, Nagsimula po ito noong sinabi po ni Baste Duterte, sa isang event po sa Davao City, I think around ng Davao yun, mga kabida, na ang kanyang presidente po sa 2028 ay ito kong si Sara Duterte. Alright? Binigyan po ng kulay po ng mga supporters. Okay? Kasi ang interpretasyon po nila, si Sara Duterte yung kanyang presidente, siya yung vice-presidente, Which is, hindi naman po, Wala naman pong balak ang mga Duterte po mga kabida na dalawa po na mga miyembro ng Duterte tatakbo po, sa national post. Lalong-lalo na po kung magkatandem po, mga kabida. Aware po niyan ang mga Duterte na hindi po maganda tingnan, kung dalawa po sila tatakbo. Okay? Diyan po sa posisyon bilang Pangulo at saka pangalawang Pangulo po, mga kabida. Okay? Mga supporters lang po yung nagpalaki niyan eh. Tapos kinagat po, ni Lisa Masa po, mga kabida. Actually, pangpainis lang po yan. Na ginawa po ng mga supporters po ng mga Duterte para mainis po yung mga kalaban po nila, mga kabida. Tuloy. May nainis po, Ito kung si Lisa Masa po, mga kabida, nainis dito ko sa Duterte tandem Okay, kung naalala po ninyo mga kabida, yung isang panayan po kay Sara Duterte, sinabi po niya mga kabida na meron na po siyang kinausap. Okay, para ho maging katandem po niya sa 2028, Matapos po siyang nag-anunsyo po mga kabida, na tatakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas sa 2028 presidential elections. Alright? At in fact, yung mga pangalan po na lumutang po doon, mga kabida, unang-una po si Senador Dante Marcoleta, okay, na para sa karamihan po mga kabida, fit na fit, doon ho sa posisyon bilang pangalawang Pangulo. Kasi sa sinabi kasi ni Sara Duterte mga kabida, bibigyan daw niya ng role, itong magiging katandem po niya mga kabida, na kung sakali man po manalo po bilang pangalawang Pangulo, siya yung in charge sa accountability po ng mga opisyal ng gobyerno mga kabida na sangkot po sa katiwalian pag nanakaw po mga kabida po. Kumbaga siya yung hahabol po doon ho sa mga kurakot itong magiging katandem po niya mga kabida. Kung sakali man po manalo itong dalawa sa 2028 presidential at vice presidential elections po mga kabida. I'm sure and I believe na hindi ho si Baste Duterte yung kanya hong pinatutungkulan po, mga kabida, ni Vice President Sara Duterte, po. Okay? Pero, para sa akin, modesty aside po, mga kabida, hindi naman po siguro masama, kung Duterte. Kasi, kung titingnan po natin yung Exhibit A po ng mga Duterte mga kabida, which is Davao City, okay, maganda yung patakbo po sa Davao City, mula sa ama, mula kay dating Pangulong Duterte po, hanggang sa bunsong anak na si Baste Duterte po, mga kabida. Ang dami hong achievements na nakuha po ang Davao City mga kabida. Unang-una po, kilalang-kilala po ang Davao City na pinaka tahimik at safe na lugar, Hindi lang po sa buong Pilipinas, buong Asia po mga kabida, po. At in fact, umabot pa nga sa buong mundo, mga kabida, po. At aside from that, hindi lang po pagiging safe na lugar
ang Davao City kilalang kilala po bilang pinakamalinis na lugar po, ano, sa buong Pilipinas, mga kabida. At yung latest, the place na pinakamagandang titirhan daw, mga kabida, na syudad sa buong Southeast Asia po, number 4 po ang Davao City, ano, mga kabida. Okay? Next to Thailand lang po yan. Isang lugar po sa Thailand po, mga kabidan po. Alright? In terms of discipline, ang mga Davaoenos po ay disiplinado po, ano, mga kabida. Marunong sumunod sa mga batas at ordinansa po, ano. Kaya nga kilalang kilala po, ano, ang Davao City in terms of ordinances. Pagpapatupad po ng mga ordinansa, katulad na lang po ng no smoking ordinance. Kilalang kilala yan, ano. Sikat yan, yung anti-smoking ordinance po ng Davao City. Alright? Yung bawal tapon po ng basura, no, kahit saan-saan po. Kilalang kilala yan. Okay? Sa Davao City po, ano, mga kabida. See? So, yung Exhibit A po nila, ng Davao City po, ano, hindi po sila napapahiya po doon, ano, mga kabida. Eto lang po. Sino ba ang lungsod o syudad po, ano, sa buong Pilipinas na walang utang po, mga kabida, ano? Davao City lang po. Kung meron man po, siguro, iilan lang po yan sila, no, mga kabida. Pero Davao City, walang utang, mga kabida. Kahit sang bangko po, lokal man o foreign, ano, kahit singkong duling, ano po, walang utang ang walang utang ang Davao City po, ano, mga kabida. Yun yung legasiya po ni Sara Duterte, okay? Nung last term po niya, mga kabida, bago siya tumakbo bilang Vice President po noong 2022. Okay? At yun, ipinagpatuloy yan, mga kabida, ni Mayor Baste Duterte sa kanyang pangalawang termino po ngayon. Alright? So, para sa akin, wala hong masama. Okay? Kung Duterte po, yung magiging tandem po, mga kabida, sa 2028 presidential at vice presidential elections. Kasi may ipinakita na po eh. Diba? Meron na pong ipinakita eh, ano? Meron na pong Exhibit A, ano, mga kabida. Kung nagawa po nila sa Davao City yun, na wala kong rason na hindi po nila magagawa po, ano, sa Pilipinas o sa buong Pilipinas po, ano, mga kabida. Pero again, para sa akin, personally, ayaw ko po na dalawa po silang tatakbo po, mga kabida, no, sa pinakamataas na posisyon. Kasi, pangit kasi tingnan, ano, mga kabida. Although, walang masama, sabi ko nga kanina, walang masama, pero yung impression nga ng tao ano, na monopoly, ano, ng kapangyarihan, ayaw ko ng ganun eh. At siguro, marami ho sigurong sumang-ayon po sa akin, no, ano, na hindi po maganda tingnan na dalawang mga Duterte po ang tatakbo, ano, sa posisyon bilang Pangulo at saka pangalawang Pangulo po. Alright? So, what do you think, mga kabida? Anong tingin po ninyo? Maganda ba yung panukala po, ano, na tandem po ni Sara Duterte at saka ni Baste Duterte, ano? Kung sakali man po mangyayari yan, mga kabida, ano po, no? Okay? Hindi ako maniniwala po na pupulutin po sila, no, sa basurahan. Gaya ng sinabi po, mga kabida, ni Lisa Masa po, ano? Okay? Posible hong tanggapin yan, ano, ng mga Pilipino. Kasi, yun nga eh, nakita po nila sa mga Duterte yung katapatan po, mga kabida, no, na magsilbi sa taong bayan po. Alright? Gaya ng sinabi ko po, mga kabida, hindi man po ako sang-ayon, pero posibleng mangyari yan kasi hindi naman po masama yun, ano, mga kabida. Okay? Kung nangyari man po sa Davao City, yung mga magagandang achievements na natanggap po ng Davao City, mga kabida, kung ano man po yung pagkakakilala po sa buong mundo, ano, sa Davao City, posibleng mangyayari po yan, ano, sa Pilipinas, mga kabida. Kung sakali man po, kung dalawa po sila tatakbo bilang Pangulo at saka pangalawang Pangulo po, ano, ng bansa sa 2028 elections, mga kabida. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion dito? Ano? Dito ko sa sinabi po ni Lisa Masa na pupulutin daw sa basurahan ito hong Sara Baste Duterte tandem kung sakali man po mangyari po ito, ano, sa 2028, mga kabida. Alright? Do you think ayaw ng mga Pilipino, ano, ng Duterte tandem sa 2028 dahil political dynasty daw, ano, mga kabida? Please comment down.